Ben Tulfo Fun Filter. Marami pong mga nagsasabi noon sa amin, wala naman kayong mga mga balls kayo, mga magkakapatid. Pag sinabi po magkakapatid, ayun po mga Tulfo brothers. Ako po'y Bitag. Apelyido po natin ay Tulfo. Pero mas dinadala po namin yung aming kumpanya, ang Bitag, dahil mas marami po kaming ginagampanang trabaho. At yun po yung aming way of life sa Bitag. Pinakikinggan kahit sino, maliliit yan. Pero ang apelyido kasi, apelyido mo yan eh. Bata ka pa, binigay sa'yo ng magulang mo, apelyido mo na yan. Wala ka na magagawa dyan, dalhin mo yan. Siyempre, pag dinala mo yan, buong ingat mong iingatan. Minsan nangyayari na apelyido, na nasisira, nadadamay. Saan naman kadahilanan na dadawit sa issue? Siyempre, ang mga tao ngayon, very critical and sometimes judgmental. Wala po tayong magagawa. Lalo na ngayon ang mga social media, digital media, nagkalat po na yan. Kunting kibot lang, magkakamali ka na, mauupakan ka talaga. Alam niyo mga boss, hindi po namin estilo rito, sisi ka ng sisi, sisisihin mo, hahambalusin mo, pako mo sa krus, sikat ka. Galing. Dami mong content, dami mong likes. Galing. Ang point natin mga boss, kung bakit natin pinag-uusapan, ang mga tao dapat listo at alerto habang sinusuri pa lang, binubusisi pa lang ang mga budget na yan, alamin po muna natin. Dapat alam na po ng mga tao saang rehiyon ng bansa. Sa bawat rehiyon, masasabi anong probinsya or syudad or munisipyo yung sinasabing proyektong mangyayari doon. Halimbawa sa DPWH. Sasabihin nila, eto kalaki ang budget. Let's say, pag naaprubahan, listo na po tayo, saan ba ilalaan? Anong rehiyon? Anong gagawin? Para magbantay ng mga tao. Para pag nagbantay ng mga tao, alam na ngayon. So, dahil alam nila kung saan, alam ngayon sa mga rehiyon. Doon ba? Magbabantay ngayon. Manonotify ngayon yung mga opisyales doon sa nasabing rehiyon sa mamamagitan po ng mga Department of yung kanilang mga regional directors na alam na at sasabihin po kung alin, kanino. Ang hirap po kasi pag tinatago po nila tapos sila kaya nakita nyo nangyari sa DPWH. Kita nyo nangyari. Sila nakakaalam. Ngayon pa lang dapat aalamin na, babantay ng mga tao. So sa DPWH, initial report sa DPWH is 664 billion pesos. Saan po gagamitin lahat yan? Okay. So, magbabantay ngayon ang mga tao. Anong rehiyon? Sino-sino mga regional directors? Ang trabaho ng regional directors, kung malalaman niyo yan, sasabihin nyo kung alin doon sa mga probinsya, sa rehiyon, alin doon ang nalaanan ng ilang bilyon, ilan doon mapupunta doon sa probinsya. So therefore, provincial, gobernador. Pag munisipyo, therefore, alam ng mayor, or city, alam ng mayor, alam lahat. Magbabantay ngayon yung tao. Hindi na sila bulag. Siyempre, nang magbabantay yung mga tao, umaasa po sila, expectant po. Kasi may mga watchdog magbabantay. Halimbawa, sasabihin ngayon ng DPWH ka lang regional director, ay, eto nakalaan to, mga 50 billion. Kay ganito dito. O, i-breakdown natin yan para makita. So ngayon, pag na-breakdown para makita, sasabihin ngayon, anong munisipyo, anong probinsya, anong syudad, para yung mga senador, congressman, na maaligid-aligid, matatakaw, mabibisto na kayo. Para kung napunta kay senator ganito, ito napunta kay gobernador, kay congressman. Normally, sila pong nakikinabang eh. Sila na po yung gumagawa ng budget, sila rin pong nakikinabang. Kaya kung minsan, sino-sino ba nakukulong? Iho ba? Kaya may magsasabi, hindi ko po alam. Hindi niya nga talaga alam dahil hindi ko naman pwedeng sabihin tanga, baka siguro tanga lang yung nag-i-interview na hindi niya rin alam. Kaya nagpapagalingan kasi hindi niya kabisado yung sistema. So blame it to somebody and crucify that somebody, you become good. Hindi, you must understand the system. Intindihin niyo muna ang sistema bago natin ipako sa krus yung kung sino man yung tanga, si Judas or si Barabas. Kahit sino naman malilit na tao, apektado naman tayo rito pag tuwing lumuulan at bumabaha, anong nasa utak natin? May dapat sisisihin. Tama naman.
Siyempre, pag may dapat kang sisisihin mo either basura, nagkalat, sisisihin mo dahil hindi maganda yung drainage. Kung hindi man, kinurakot, binulsa yung mga sinasabing pondo o may mga tatanga-tangang mga mayor na hindi alam na mayroon palang project sa kanila. Hinawakan ng mga congressman, tapos yung mga congressman sa mga distrito, sila ngayon sinisisi, may away sila ngayon. So, anong dahilan? Budget. Bantayan po natin kasi baka ma-allocate na naman. Baka napupunta roon kay senador, napunta kay congressman, tapos kung sino-sino, laging nagiging eng-eng yung mayor or gobernador kasi nasasagasaan po sila eh. Nasasagasaan sila na hindi nila alam pero alam nila, kaya lang nasaan yung pondo, ihawak ni senador. Hawak ni congressman. Kaya nagkakabukingan dahil makikita mo yung ghost project yung iba, hindi nanakaw, hindi naman kaya, naku, Sus Mario Josep, yung kalidad. Ang point po natin mga bossing, ngayon pa lang, maghanda na po tayo. Last year, kung babalikan po natin, months after the election, naging maingay na po kami, nagtawag po kami ng press con. As a matter of fact, that time na maingay na po kasi yung flood control. Kung nagsasabi po sa amin, wala naman kayo tibay ng sikmura at laman loob at dibdib. Wala naman kayo mga balls. Alam ko meatballs, masarap yun with spaghetti. na hindi nyo kaya magsalita. Noon pa man nagsasalita na po kami, hinihikayat na po namin yung ombudsman magsagawa ng investigasyon. Wala pa pong Boying Remulyang nakaupo. Bakante pa that time, August. Ngayon, nung panahon ng August, nag-press ko na po kami and even sent a letter to the ombudsman. Kahit wala pang nakaupo, may mga tao naman yun, na mag-umpisa na ng fact-finding. Ang issue, corruption. Ang issue, flood control. Ang dami po eh. Ngayon mga boss, August, preparatory, nagpe-present na po budget preparations and submission po ng mga departamento na dapat bantayan na po natin. Nag-uumpisa na po. Alamin po natin mga schedule. Tayo po kasi dapat maging alerto sa mga budget na nilalaan ng ating pamahalaan for next year. Bakit po tayo nagsasalita nito? Kasi pag hindi po tayo listo, baka pareho tayo ng mga ngumangawa-ngawa sa radyo, sa telebisyon, sa mga social media, sa TikTok, sa Facebook, kung saan-saan nagngangaw-ngaw na hindi po alam nila yung proseso at sistema kung paano hinahanda ang budget para makapaghanda, para makalisto tayo na hindi tayo naisahan ng mga kurakot at mga sabihin dupang or di naman kaya yung mga dorobo or tapos mabubudol po kayo. Sino po nagsasalita? Si Ben. Just Ben. Straight from the heart. Ngayon, Just Ben, straight from the heart, si Bitag. Wala po akong apelido. Kasi kung hindi, baka naman babatuhin niyo ako, unahin mo muna yung mga utol mo. Teka muna. Ilaging ganun, ano? Alam nyo, paglaan pala ng budget, National Expenditure Program, hinahanda po yan eh. Ang budget po natin for 2027 ay 7.2 trillion pesos. So ngayon pa lang mga boss, ang bawat departamento, DPWH, DepEd or DA, lahat po ng departamento magsusumite ng kanilang budget at yung pagsasubmit po nila bubusisiin, hihimay-himayin na mga congressman bantay sa babantayan kasi susuriin. Ano ba siya? Kasi kung minsan, boss, pasensya na po kayo, medyo puyat lang, bantay sa laki. Bandin, babantayan, bubusisi. Babantayan at bubusisi. Delete po yung bantay sa lakay. Ngayon, ang sinasabi po natin mga boss dito, yung budget preparations pa lang, yung nagsasubmit na po yung mga agency, departamento, pangangailangan po nila, and then ipapasa po yan, guys, susuriin ng Kongreso, alam nyo naman kasi, pag susumite, susuriin, bubusisiin, titingnan, yun naman po talaga ang sinasabi, check and balance mga bossing. And then, ito naman po sa executive natin, hindi ba, reviews, sinasabing the DBM, sila po, pagkatapos mo ng Kongreso, i-review uli, i-adjust kung ano pong nangyari sa sinasabi ho nating hearing or dyan po sa magaganap na ginagawa pong request ng mga departamento. Ngayon pa lang, magbantay na po tayo. Huwag po tayong ngumangaw-ngaw na para may content, para sumisikat, na parang merong sinisisi, may pinipirito, meron laging binubuntanan ng sisi.
at meron laging ipapako sa krus. Uso na ngayon yan eh. Ituturo mo, tapos kakastiguhin mo, ipako mo sa krus. Ituturo mo, kakastiguhin mo, nangaw-ngaw-ngaw-ngaw ka ngayon, pasikat ka yan, napakagaling mo. Ewan natin kung saan ka kumuha ng talinot na sana, ganun din, paglaki ko, gagayahin ko kayo. Kaya hindi ko kayo type at hindi ko kayo idol. Ngayon, ang ibig kong sabihin, bago tayo magngangaw-ngaw, naintindihan niyo ba yung sistema na maging kabahagi po kayo sa solusyon ng problema para maiwasan yung korupsyon? Pag hindi niyo po naintindihan yung sistema natin sa bansa natin, paano maging yung epektibong sistema, paano maging epesyente yung mga taong naglilingkod po sa atin? Kung hinalal man yan o hindi man lang hinalal or sila itinalaga dyan ng gobyerno, kaya nga sila public servant, elected or appointed, trabaho nyo yan. Ngayon, makikita natin kung epesyente na sila ang nagtatrabaho para sa atin at tayo ang mga boss. Kaya nga sila public servant, serving the public. Who is the public? We the people. For the people, by the people. Magbantay na po tayo kung hindi nyo po naintindihan yung bottom-up budgeting sa ibaba pa lang bago pagplano ng National Expenditure Program ay ngayon magpaplano po yung sinasabing ating executive. Pagkatapos executive po natin, ipapasa po yan. Paghahandaan, ipapasa, isusumite para sa budget ko. Ito sinasabi ho natin doon sa Kongreso. Ngayon po. So bantayan po natin. Ngayon, i-scrutinize. Hihimay-himayin. Susuriin, kikwestiyonin, kinakailangan ma-defend mo yung sinasabing budget. Dito po dapat sa umpisa pa lang. Ngayon, ano po yung mga committee hearing na yan? Yung House and Representative Senate, sila po yung magkakandak ng public hearing. Doon po sa sinasabing mga head ng department na i-defensehan po nila yung kanilang mga programa doon sa budget, programs, projects, and activities. So ngayon ang Kongreso will do the check. Sila po yung sinasabing may constitutional authority na anong gagawin? Either babawasan po nila, tatapesan po nila, i-reallocate nila, ayusin nila yung ideal pero silang unang nakakaalam. Kaya, i-reduce ba, increase ba? Increasean mo yan, sama ako dyan. Christian, pag in-increase niyo yan, abay, teka muna, ang lagay naka-increase pero wala akong ay naku. Sa ngayon, iyon na po yung sinasabing enactment, yung ngayon, a-actionan na. Pero ano bang pinaka-departamentong dapat bantayan? DPWH. Ayan po. Ngayon pa lang magbabantay na tayo. Intindihin muna natin yung proseso. Alam mo yung ibig sabihin ng bottom-up budgeting, yung budgeting proposal, sa ibaba mo muna, participatory budgeting mechanism. Yung rationale behind it was to reform the national budget process to be more transparent. Nakikita, accountable, pananagutan, and responsive yung pangangailangan tugon doon sa sinasabing actual na pangangailangan ng mga mahihirap na komunidad. Ngayon po, ang mga tao, maging listo na po tayo na pag hindi pa po tayo nadala, ay anong klaseng bansa po tayo? Pag hindi pa tayo natututo sa mga kamalian nung nakaraan, abay parang ipagpapatuloy po natin yan. It will repeat itself. Maging matalino po tayo, mga Pilipino. Wala po akong pinatatamaan dito. And ang sa akin lang po rito, ngayon, nagbabantay na po tayo. Ang DepEd, ang pinakamalaki, the highest allocation of budget for itong taong 2027, 976 billion. Saan mapupunta yan? Saan? Paano? Dapat magbabantay yung mga tao para may check and balance. Let's make them accountable. Panagutin natin sila kasi alam na natin ang budget. Sa DPWH, 664, initial report po yan, matataas po yan. Natural. Siyempre, malapit ng eleksyon. Siyempre, meron diyang iba. Listo na, magagaling na, matataba ang utak. Kaya tayo mga bossing, si Juan de la Cruz, bantayan po natin yung budget. Ilang trillion po ang nakikita na, okay? For 2027, the budget is, ito yung pang sinasabi, trillion, 7.2 trillion. Nilalaan po yan, and then sinusuri po natin. Bilyones na pong nanakaw. Mahirap na po, ano? Bilyones na po yung
Sana sabi nga po natin, sino-sino pa ay meron pa bang makukulong o wala na? Bakit kasi pinatigil eh? Bakit kasi pinasa na agad? Pass the ball. Pass the ball to ombudsman. And the ombudsman dribble and shoot the ball or just hold the ball, run. Shoot. Kasi pag buslo yun, may makukulong. Pero pass the ball, then dribble. Hindi mo naman pwedeng ipasa ulit. Kaya nga pinasa sa'yo, syempre pag basketballan. Dribble ka, pasa, pop, boom. Dribble, takbo, and you shoot your ball. Ipapasa ba? Baka dinidribble po tayo. Iwasan na po natin na ma-dribble tayo. Shoot the ball! Pag sinut the ball, lahat ng mga mata nakatingin. Tanggalin ang salamin. Ayan. Tapos, balik ang salamin. This is Bitag Live. Ben Tulfo Fun Filter.